I'll be sharing with you medyo unique na titulo ini siya sa message. I preached this morning dito sa Gimbal, and we know that the word ministered to them, and I know na here magbi-minister kaya po ng Ginoo. Okay. The title of the message is The Good Thing About Crisis. Sino sa inyo ang may crisis? There is good thing, there is the other side sa ang ginatawag na crisis. Okay? Kaya na nag-illustrate ako, I will do it again. Sarbert, pwedeng magtindog ka rin? Kaya daw ikaw man yung pinakagwapo din? Alright. Earl, pwede ka magtindog dito. Talagi mo sa akin. Ang mga gwapo. Alright. Alright. Now, Mark, mangkot ka rin sa ino. Ano nakikita mo? Gwapo. Okay. Anong nakikita mo nga part ni Charbert? Alright? Ang itsura niya. Both faces. Omer, ano nakikita mo? Hindi ka mabalikid. Abay, gwapo mo na siya. Ano nakikita mo nga parts ng lawas niya? Alright. Ang nakikita mo ang right face niya. Alright? Iba nga ang gulo ni Mark, nakikita niyang bilog. Nakikita ni Omer ang right side. Ikaw, Earl, ano nakikita mo sa iyang side? Okay, that side. Alright. Now, kung ako naman ang magtindog sa likod, ang nakikita ko, hindi ko kapuhon ni Charbert, nakikita kong ulo niya. Kung nakatalikod ang tao, bisan ano sa kagwapo, hindi mag-appreciate, kaya nga, ang side niya nakikita ko, blinded ako, sa tuod-tuod niyang itsura. Are you with me? Now, sa krisis nga nag-aabot sa kalibutan, o nag-aabot sa kada isa sa inyo, may iba-ibang anggulo. Kagang anggulo nga ako ni share is the angle, is the view nga nakikita sang Ginoo. Hindi ang nakikita naton yung mga tao. And the question is there any good thing sa crisis? Sino na namian sa inyo may crisis ka mo? Believe di ko sa ako, hindi ko mo. Pero believe ako sa ila. Nanamihan sila may krisis. Thank you. God bless you. Dugangan pa rin sa Ginoo pagkagwapo mo. Alright. Now, siling ni Paul, ginabati-bati kami sa tanan nga ang gulo sa amon kabuhi. Amon ang hambal niya sa 2 Corinthians chapter 4 verse 8. Tanan niya ang gulo niya, ginapiga-piga sila, ginapisa-pisa siya, kag kung ano-anong klase mga pressure sa nag-alabot sa iya nga kabuhi. Yet sila niya, doon at damo sang crisis sa akong kabuhi. Yet sila niya, nare-renew ako daily. So, I want to give you something. May apat ako di ka meaning sang crisis. Kaga, I know you will identify with this crisis. Una, ang meaning gali sang crisis is the turning point for better or for worse. So sabi niya, the crisis is the turning point. Kung may crisis ka gali sa kabuhi mo, it's time na nga may turning point ka. Pwede ka nga maayot o pwede kaya nga maglain pagitapat. So, when there is a crisis, this is your turning point. So, masiling ko na sa inyo, there is a good thing about crisis, kaya nga, ang nakikita sa Ginoo, gina-allow niya ni mga crisis nga ni sa aton, it is because He wants us to be a better person. Smile at your neighbor and tell them, tomorrow, you will be a better person than today.
In a crisis nga ni, it speaks more about sa health crisis. Pagka ikaw ay masakit, silingan ni Nonoy, masakit baga niya, at the time, ginayo ni Lord. Dason, ang isa kadinggihon, ginayo ni Lord. Pagka ikaw ay nagamasakit, kabalo ka mo, crisis na. Especially kung first time mo na magmasakit. Usually, ang crisis, nagiging crisis, kung wala mo pa ma-experience yan, kung wala ka kabalo, crisis na. Pero mo itong habang ni Charban niya kung may crisis, wala doon na namian siya. Ano ay han? Ano namian niya kung may crisis? Kung may crisis. Alright. So there is good thing about crisis. Okay, ang number 2 meaning sa crisis is an emotionally significant event or a radical change of status in a person's life, katulad sa midlife crisis. And listen to me, paghalin sa midlife crisis, amo ni kung isa nagkakalatabo, ang feeling sa isa katao ang gasulod sa midlife, nagalain. Kapag ang tao nagasulod gali sa midlife, daw nagasulod siya sa punto na wala sa kabalo kung anong nagakalatabo sa iya. Even ang feeling niya, hindi niya maintindihan. Nag-start usually ang midlife crisis kapag ka over 40 ka na. Kung kay saya, kapag hindi mo natabanganin na siya, nag-extend hasta sa mga 60s. Ang na ginatawag nga sa lalaki nga andropause, kag sa babae ay mga menopausal stage. Now, hindi ka mo matingala, may changes sa kabuhi isang tao kag nag-aabot ng krisis. Kapag ang tao, usually, nagasulod siya sa late 50s, pasulod na siya sa 60s, nagiging insecure ang tao. Ang nafe-feel niya, feeling insecure siya, that's why niya medyo kinanglan siya sa security reasons. Niya kinanglanan niya sa encouragement sa mga nakakabata-bata. Listen to me mga kabataan, halos diri mga kabataan, mga kamutunan. Intindihon niyo ang inyong mga ginikanan. Pagka nag-edad sila, 50s, late 50s, pasulod sila sa 60s, please bear with them. Understand their feelings. Kung kaysa, nagiging KSP pa na sila. Medyo pansinon niyo. Gamay. Hindi niyo pag-misinterpret kay nga, pagka mo man niya naglambot sa amo ng edad, dasi wala man sa magintindi sa inyo. It's good kapag ka na-rapture na kita dayon. So kapag ka nasa midlife crisis, ari pagli. Usually gali pagkakan, I've read about this, ang isa gali katao nga nagasulod sa midlife crisis, pagka nag-over 40s na siya, ang katabo amani. Ang feeling sa isa ka lalaki, nagabalik siya, ang feeling niya, nagabalik siya sa pagiging teenager. Medyo paghanda-handaan niyo na, mga 20s pa lang subong. Amo na nagiging crisis. Kaya nga, medyo ginatubuan ka na sa uban, ang feeling mo, daw 16 anyos ka. Hindi ba lang crisis? And so, kapag ka mo ng status mo, you need to change. You need to adapt. So, emotionally speaking, ina siya, amo na ang ginatawag nga crisis, emotionally. May ikatlong nga meaning sa crisis, amo ni, an unstable or crucial time or state of affairs in which a decisive change is impending, especially one with a distinct possibility of a likely undesirable outcome. Or in other words,
kapag nakaka-encounter ka sa financial crisis. Going back dito sa number 2 kay nga meaning, no wonder na madamo sa mga lalaki ang nambababae at the age of 40s. Kaya mo ng feeling. Kapag kawala sa Ginoo. Pag hindi mo nakilala ang Ginoo, dira, masami. Kaya nga, ang feeling nila, bago lang sila na-in love. Naman ba lang ginambanis doon, no? The life begins at 40. Dira, gali na binatubuan sa Balatiago naman. So what's out kapag nag-edad ka mo sa 40 and up? Amo na, may nakilala, ano ko sa una? Nag-edad na siya ng sobra 50, dito pa siya nagsuksok sa mga sexy. 30 niya pang bata niya, mga 16 anyos. Nga, ginakilig siya mo. So, crisis yun. Next. Ang isa ka pa, nga crisis nga nabasatan is about financial crisis. And you know, diri sa Pilipinas, isa kang daan ka crisis nga kakaladabot isa ito is about financial crisis. But I'm telling you, there is good about crisis. Alright. Number 4, a situation that has reached a critical phase or environmental crisis. So kung nag-abot ka kuno sa critical nga sitwasyon, crisis na ina. Like katulad na mga critical, mga delikado nga mga situations like sa environment, katulad sa mga linog, gulpi lang ang naglinog. Sino sa inyo ang ari diri sa city sa Iloilo sa nagkalinog? Anong natabo sa inyo? Nagkaran-karan ka mo? Wala naman. Eh, at least may Kristo ka mo yan mo. Pero ang iba niya, naghihilinibi, nagkakaran-karan na You know why? Nasyak sila. Pero kamuya, wala ka mo kabalo, hindi ka mo masyak. Kaya nga, you expect it to happen. Kaya nga, nabasahan nyo na nga daan sa Bible. So, hindi naging crisis sa inyo because you know it. But to those people who doesn't know this, naging crisis na sa inyo. Alright. Pagka nag-abot ang crisis, ang number 1 niya, na gina-blame natin usually, ang iba, circumstances, ang mga problema, gina-blame natin kaysa kapag ka may financial crisis, katulad mo sa isa ka nation, sino ang gina-blame natin? Ang gobyerno, ang presidente, ginamulay ang presidente, kaya nga, krisis po.